ay aawitin ko. Ito'y tungkol sa buhay sa mundong ito. Buhay na ibinigay ng Diyos para sa'yo. Sa Kanya mayroong kabuluhan ang iyong buhay. Sa Kanya may pag-asa, nabibilang na tunay. Sa Kanya may kaligtasan ko, ika'y mananampalataya. Sa Kanya may pag-asa, sa Kanya. Sa umaga't maghapon ika'y litong-lito sa mga pangyayari naririnig mo. Minsan ay naitatanong mo sa sarili mo kung saan patungo ang buhay sa mundong ito. Sa Kanya mayroong kabuluhan ang iyong buhay. Sa Kanya may pag-asa, nabibilang na tunay. Sa Kanya may kaligtasan ko, ika'y mananampalataya. Sa Kanya may pag-asa, sa Kanya. Inuubos mo ang oras sa trabaho mo upang ika'y lalo masenso. Kailangang madala mo sa mundong ito ang lahat ng pag-ibig at kayamanan mo. Sa Kanya mayroong kabuluhan ang iyong buhay. Sa Kanya may pag-asa, nabibilang na tunay. Sa Kanya may kaligtasan ko, ika'y mananampalataya. Sa Kanya may pag-asa, sa Kanya. Sa Kanya mayroong kabuluhan ang iyong buhay. Sa Kanya may pag-asa, nabibilang na tunay. Sa Kanya may kaligtasan ko, ika'y mananampalataya. Sa Kanya may pag-asa, sa Kanya may pag-asa. Sa Kanya may pag-asa, sa Kanya. Ayan po, muli magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po. Ayan, para po sa ating opening song, tayo po lahat ay tumayo at awitin po natin ang ating theme song, Sa Isang Sandali. Sa isang sandali, sa ulit
Tayo po'y manalangin. Mapagmahal po naming Diyos, sa lugar pong ito ay dalangin namin na ang puspos ng banal na Espiritu ang siyang mangunguna sa aming pakikinig upang ang bawat buhay ng bawat isa ay magkaroon ng kalusugan, pang-pisikal at pang-spiritual. Ang gabing ito, Panginoon, ang siyang magbigay sa amin ng oras na magkaroon kami ng katotohanan tatanggapin mula sa banal na kasulatan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Isang mapagpalang araw ng gabi, mga kapatid. Kamusta po kayo? Parang mahina. Kamusta po kayo? Okay lang? Okay kaysa sa dati? Okay lang po ba kaysa sa dati? Okay kaysa sa dati. Amen. So sa gabi po ito, kami po ay nagagalak at nagpapasalamat na kayo po ay pumunta po dito. Amin po kayong niwe-welcome sa pangatlong gabi ng ating pong gabi-gabing pag-aaral sa ating pong bulwagang ito. Akin pong niwe-welcome ang ating pong mga kapatid na pumupunta po dito, ang ating pong mga kapatid mula sa church. Kayo po ay amin pong welcome. So sa gabi pong ito, nawa po ang bawat isa po sa atin ay mabless. Ganun po ay marami tayong matutunan sa health, sa mga lektura na atin pong matutunan sa gabing ito. Kaya mga kapatid, mapagpala muling gabi sa bawat isa po sa atin. Hello. Saan ka nabubuhay, mahal na kaibigan? Sa Diyos ba o sapat sarili lamang? Saan ka patutungo, langit ba o impyerno? Isipin mo ito, kaibigan ko. Kaibigan ko, baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Kaibigan, upang maglingkod sa Diyos lamang. Hanapin ang daan tungo sa kaligtasan. Ang puso'y magbuksan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Magbasya ka ngayon habang may panahon. Alin lang ang gawin mo ngayon. Huwag
Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Magandang gabi sa ating lahat. Parang wala akong marinig. Magandang gabi. Okay, so welcome po ulit sa ating panibagong series na kung saan ay pag-uusapan natin ang patungkol sa ating kalusugan. So bago po ako magsimula, magpapakilala muna ulit ako kasi hindi nyo ako nakita kahapon, di ba? So ako po si Kat mula sa Adventist University of the Philippines College of Medicine at naririto po ako upang magbahagi ng lekturang pangkalusugan. So bago tayo magsimula ay gusto ko munang mag-interview ng mga nandito kahapon. So may nakikita ako mga pamilyar na mukha. Si Nanay. Kumusta ka, Nanay? Magandang gabi. Magandang gabi din po. Okay naman po. Ano po ang natutunan ninyo kagabi? Ano po, patungkol po saan ang lektura? Wala po kayo kagabi. Naku, sayang. Okay, pero ano po yung natandaan ninyo sa ating lektura noong unang gabi? Nalimutan ko na po. Nalimutan na ni Nanay. Naku, aalalahanin natin yan ngayon. So, bago po muna tayo magsimula, ay pansamandaling manalangin po muna tayo. Tayo po'y manalangin, Ama naming Diyos, makapangyarihan po sa lahat. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa buhay at kalakasan na meron po kami ngayon. Aming dalangin, Ama, na sa patuloy naming pag-aaral ng iyong salita at ganun din ng patungkol sa aming mga kalusugan, nawa po ay mabigyang kaluguran ka namin. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling at ipinagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, bago po ako magsimula, meron po akong ibabahaging talata sa inyo. At ito po ay ipina-flash pa, pero nais ko pong ibahagi sa inyo itong talatang ito na matatagpuan sa Romans chapter 12, verses 1 and 2. So, pwede po ba na kung may mga Biblia po tayo, buklatin po natin ito. Ano po yung sinasabi dito? Ano po yung sinasabi dito? Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na na pagsamba ninyo sa Diyos. At huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. So, nais ko pong ibahagi sa inyo kaso hindi pa ma-flash. Pero bago yan, okay lang ba na tayo muna tayong lahat? Tayo po muna tayong lahat. Ayan. Dahil ang pag-uusapan natin ay may patungkol sa physical na aktibidad, gusto ko munang ma-relax muna kayo. So, ito yung gagawin natin. May mga katabi kayo. Ayan, may mga katabi. Paling muna kayo sa inyong kanan.
Ayan, paling sa kanan. Paling sa kanan. Ayan, kanan. Tapos, i-massage ninyo ang likod ng nasa unahan sa inyo. Ayan. Massage, massage. Masyado na ba kayong napapagod sa buong maghapon? Kayo po, mga pastor, kumusta ba ang inyong maghapon? Ma-beauty. Ay, ma-beauty. Sana all. Gusto ko din yan. Ikaw, pastor. O, dito naman tayo sa kaliwa. Sa kaliwa naman. Nag-e-enjoy na ang lahat. Parang merong karate dito. Ay, may lamig. May lamig, maraming lamig. No? Maraming lamig. O, kumusta naman ang ating mga nurses dito? Magandang gabi, Madam Megan. Magandang gabi din po. Ayan, kumusta naman ang buong maghapon mo? Ay, parang kulang pa. Massage pa daw. Massage pa daw ng konti. Massage, massage. Kaya no? Itong mga nanay natin sa likod, samahan. Ayan, i-massage daw po kayo ni Madam Megan. Bibigyan niya daw po kayo ng magandang massage. Lahat ba nakapag-massage na? Okay na po ba kayo? Okay na. Okay na ba dyan? Nag-e-enjoy ba ang ating mga nanay? Sige po, upo po tayo. Tayo po ay may technical difficulties, pero meron po akong gustong ibahagi sa inyo. Parte po ng pag-aaral ng pangkalusugan. Alam niyo po ba, mahirap mag-lecture ng health, patungkol sa health. Alam niyo ba kung bakit? Kasi ang hirap magbahagi ng patungkol sa kalusugan kung hindi ko din naman ginagawa ang mga ito. At ang topic po natin ay may patungkol nga sa lifestyle medicine. So gusto kong magtanong, meron po tayong 6 na bahagi ng lifestyle medicine. Unang-una, yung nutrisyon. Yun yung topic natin kagabi, nutrisyon. Ngayon, ang pag-uusapan naman natin ay may patungkol sa physical na aktibidad. At hindi po mag-flash ang ating mga screen. Tayo po ay dadako na. As of January 2024, naitala po ng Philippine Statistics Authority ang 3 pangunahing sanhi ng pagkamatay sa bansa na parehas din po nung 2023. At sa tingin nyo po, ano po yung 3 sakit na iyon? Sa ating mga pastor, sa tingin nyo po, ano po yung 3 sakit na iyon na maaaring maging sanhi? Sige nga po. Heart attack. Heart attack, sabi ni pastor. Sa ating mga... Sige ha, ano lang naman tayo, wala namang maling sagot po. Tayo ay magtatalakayan dito. Sa atin pong mga nanay na naririto, sa tingin nyo po, ano po yung 3 sakit na tinutukoy kaya doon? Wala daw po maintindihan kasi naingayan po kayo, madam. O sige. Sa tingin nyo po, ano po kaya yung sakit na yun? Pneumonia, heart attack, and stroke. Pwede. Maganda. Ayan, so, hindi ko lang po ma-flash, pero meron po tayong datos. Ibig sabihin, numero ito, totoo at tunay ito, na ito yung bilang ng mga kaso ng sakit noong way back 2024. At ngayon ay nangyayari pa din. Ang nakakagulat lang po ay hindi po ito nakakahawang mga sakit. Ito po ay mga sakit na nakukuha saan? Sa ating mismong pamumuhay. At ito po ay number 1. Ang sinabi ni pastor, sakit sa puso. Sakit sa puso, ito po ang nauunang sanhi ng kamatayan na merong 75,000. Imagine yung numero na yun, 75,000. 5 namamatay sa kada oras. At pangalawa po, ano yung pangalawa natin? Cancer. Ang pangatlo, related pa rin to sa unang-una. Ay, pwedeng sakit sa bulsa. Talaga pong nakaka-high blood talaga kapag walang pera. Oo. Ang pangatlo po natin ay stroke. Ang pang-4 po natin ay pneumonia. At ang pang-5 ay diabetes.
At ang lahat pong ito, kung mapapansin ninyo, related po sa kung ano yung pamumuhay natin. Kung kaya naman, ano po yung dapat nating gawin? Ano ba yung dapat nating gawin? Kaya doon po natin ipapasok yung tinatawag na lifestyle medicine na inintroduce ko sa inyo, na ibinahagi ko sa inyo noong unang gabi. So review time tayo. Ayan, isulat ninyo ha. Unang-unang bahagi ng lifestyle medicine ay nutrisyon. Ano po yung una? Nutrisyon. Pangalawa, regular na ehersisyo or exercise. Ano po yung pangalawa? Exercise. Pangatlo, ito, guilty tayo dito minsan. Maayos na tulog. Ayan, lahat ba ay nakapahinga nitong nagdaang gabi? Okay, pang-apat. Alam ko, masakit daw. Pag masakit ang bulsa, namomroblema. Pang-apat, pamamahala ng stress. Parte po yan ng ating kalusugan. Dapat marunong po tayong mag-manage ng ating stress. Panglima, pag-iwas sa mga bisyo. At pang-anim, mabuting ugnayan sa ating kapwa. So, yung anim po na yon ay maaring makatulong upang magkaroon po tayo ng pagbabago sa ating kalusugan. Ngayon, pag-uusapan natin, regular na ehersisyo. Bakit po ba mahalaga ang exercise? Unahin ko muna ha, isa-isa tayo. Kada age group. Sa ating mga nurses, soon-to-be nurses, bakit mahalaga ang exercise? Burn ng fats. Nakaka-burn daw ng fats. Nakakatanggal daw ng mga taba-taba. O ano pa sa ating mga pastor dahil talagang makikisig pa ang mga pastor natin, parang manghahamon pa to ng basketball. O mga pastor, bakit po mahalaga ang exercise? Mahalaga po. Para maganda ang ating kalusugan. Yun, para maganda ang ating kalusugan. Sa ating mga theology student, wait lang, nakikita ko si Kuya. Huwag mo akong iiwasan ng tingin. Bakit po mahalaga ang exercise? Mahalaga para makapaglabas tayo ng pawis sa katawan. Ayan, pagpapapawis daw. O sa ating mga lola na naririto, bakit po mahalaga ang ehersisyo? Para ma-circulate ang mga dugo. Para daw magkaroon ng magandang circulation ng ating dugo, sirkulasyon. So lahat po ng mga sinabi ninyo ay tumpak na tumpak po yun. Katunayan, iisa-isahin po natin kung ano yung mga benepisyo na makukuha natin pag tayo po ay nag-exercise. Bakit pa natin pag-uusapan yung exercise? Alam na namin yan. Yun na nga po yung point Alam na natin yan, pero hindi po natin nagagawa. Kaya dapat may magpapaalala. So una, ano po ba ang nagagawa ng exercise sa ating katawan? Una, pinapalakas po nito ang ating puso at baga. So ano po yung pinapalakas? Puso at baga. Pangalawa, nakakatulong po ito sa pagkontrol ng ating blood pressure at timbang din syempre. Nakaka-burn nga daw ng fats. Okay, pangatlo, nakakatulong din po ito sa ating kalamnan, yung ating mga muscles. Yung ating mga muscles na bibuild o nabubuo kapag tayo ay nag-e-exercise. At ito mahalaga to para sa ating mga estudyante. At hindi lang naman sa mga estudyante, para sa lahat. Ano po yung benepisyo ng pag-e-exercise sa ating kaisipan? Unang-una, sino dito yung laging nai-stress? Madam Arya, nai-stress ka? Sino yung laging nai-stress dito? Ay, nai-stress daw sa misis. Naku po. Ayan.
alam niyo po ba na kapag nag-e-exercise po tayo, pag sinabi po nating exercise, mamaya pag-uusapan natin yan. Pag sinabi po nating exercise, hindi lang po ito yung jogging lang. Maaring walking din po ito. So, kung tayo po ay naglalakad-lakad, halimbawa na-stress tayo, hindi ko alam kung saan ko kukunin ang pambayad sa utang, na-stress ako. So, pwede tayong maglakad-lakad. Pag naglakad-lakad po tayo, ibig sabihin parang nadadivert po natin yung attention natin at nakakatulong po ito upang mawala po yung ating stress. Okay, sunod. Sunod po natin ay, bakit nga ba nakakatulong ang exercise kapag ikaw ay malungkot? Kasi po, ayon sa pag-aaral, kapag ikaw pala ay nag-e-exercise, naglalabas ito ng mga happy hormones. Ano yung happy hormones? Yung happy hormones, ito po yung chemical ng ating katawan, yung tinatawag na endorphins, para ma-regulate po, magkaroon ng regularidad ang ating mga emosyon. Kung kaya naman, pag nakita nyo na nagja-jogging ang isang tao, parang pakiramdam mo, namumula siya, glowing siya, kasi naglalabas po siya ng mga happy hormones. So, ibig sabihin, kung ikaw pala ay laging nag-e-exercise, hindi ka lang pala magmumukhang masaya, gaganda ka din. O, sino yung gustong gumanda at gumawa po dito ngayon? Taas yung mga kamay. Ay, ayaw nyo? Sige. Okay. Sunod po na ating pag-uusapan. Okay, sunod. Ito mahalaga to sa ating mga estudyante. Alam nyo ba, kasi syempre estudyante pa din naman ako ngayon. I mean, nakagraduate ako, pero estudyante ulit ako ngayon. Nakakatulong po ang exercise sa ating konsentrasyon. Concentration, mind concentration, brain concentration. Kasi kung tayo po ay nag-e-exercise, mas tumitibay po yung connection ng ating mga neural pathways sa utak. Pag masyado ng technical to. Ibig sabihin lang po nun, pinapalakas po nito yung ating memory o yung memorya po natin. So, yun lang po yung pinakang punto nun. Nakakatulong po siya sa ating mga estudyante upang magkaroon ng maayos at mabuting memorya. So, ngayon, tuloy-tuloy po tayo kahit hindi po nag-work yung ating PowerPoint. Ngayon, sino dito ang gusto ng maayos na buhay? Taas ang kamay. Di ba lahat naman tayo gusto natin ng maayos na buhay? Pero paano po tayo magkakaroon ng maayos na buhay kung hindi po maayos ang ating kalusugan? Di ba? Tama po? Kaya dapat po tayo ay mag-exercise. So una, kapag tayo po ay nag-e-exercise, nagkakaroon po tayo ng sapat na enerhiya. Nag-e-exercise tayo eh. Ibig sabihin, ginigising natin yung katawan natin na kailangan nating magtrabaho, kailangan nating gumalaw sa araw na ito. Pangalawa, nakakatulong po ito upang maiwasan po natin yung mga sakit. Kagaya nga po ng nabanggit natin, ano po yung mga top 5 na sakit? Sakit sa puso, cancer, pneumonia, stroke, diabetes. O imagine mo, 5 sakit yung maiiwasan mo kung ikaw ay mag-e-exercise. Di ba napakabuti po kasi hindi mo naman kailangang uminom ng gamot para maiwasan yung mga sakit na yun. Ang kailangan mo lang ay mag-exercise. Okay, so magpapatuloy po tayo sa ating talakayan dito. Isa din po sa itinuturo ng exercise para po sa mga kabataan at hindi lang sa mga kabataan, para din sa mga magulang, ay yung disiplina. Kasi kung ikaw ay nag-e-exercise, tinitrain mo yung utak mo, tinitrain mo yung body mo na gumalaw at kumilos at intentional ka na mag-exercise. So, hindi lang pala yun basta sa katawan, kundi pati yung pag-iisip mo din ay natutulungan. So ngayon, pag-usapan natin, ano po ba ang sinasabi ng Lifestyle Medicine Association at ng World Health Organization patungkol sa exercise? Paano naman kami mag-e-exercise? Ano ba yung tamang exercise? Ano ba yung dalas ng exercise? At paano kami mag-e-exercise? So, iisa-isahin po natin to. Pag-usapan natin, una, gaano kadalas dapat mag-exercise? O, i-take note nyo po ito ha. At least, 5 araw sa isang linggo. Ilang araw po meron sa isang linggo?
meron tayong 7 araw. Pero sa 5 araw po na yon, ang hinihingi lamang po ay ilan? 30 minutes. Yung 30 minutes po ba, sobrang malaki na po yun sa ating oras? Malaki po ba yon para sa exercise? Hindi. So, tuloy-tuloy po tayo. Ngayon, madali po ba itong gawin? 30 minutes a day, 5 beses sa isang araw, para sa mga magulang, maging practical po tayo. Alam ko na busy tayo palagi, di ba? Kasi may mga kanya-kanya tayong gawain. Pero ito po yung pwede nating gawing alternative kung hindi po tayo makapag-exercise. Una, pwede po tayong maglakad papunta sa palengke o kaya naman may mga tindahan po dito, pwede po tayong maglakad-lakad. Maaaring maging form na rin po yun ng exercise. Pangalawa, pwede po tayong magwalis-walis o maglinis sa bahay. Pag pinawisan po tayo, form na din po yun ng exercise. Hindi naman po ibig sabihin ay exercise, dapat ay matindi dapat. Dapat tatakbo ako, dapat may bago akong shoes, dapat may ganito, ganyan. Hindi naman po dapat ay gagastos kayo kung gusto ninyong mag-exercise. Kumbaga, kung gusto po natin, magagawan po natin ng paraan. Pwede din naman po tayong mag-Zumba. Actually, dito sa barangay ng Carmen, last Saturday, ginabi na kami, may Zumba po dito tuwing Saturday. So, pwede po kayong mag-join dito sa kanilang session ng Zumba. Ngayon, para naman po sa ating mga anak o sa mga bata. Kasi syempre, ang mga bata, iba yung energy nila. Kailangan nilang mag-exercise or mas active pa sila. So, pwede po natin gawing mas interactive ito sa pamamagitan ng mga sayaw. Ayan, pwede din po natin isama sila sa sayaw. O kaya naman basketball. I-introduce po natin sila sa mga active na mga laro. Ayan, meron naman po tayong court dito. Pwedeng volleyball or basketball. At para naman po sa ating mga lola, ayan, ito po sa inyo. Pwede naman po kayong maglakad-lakad. Hindi naman po kailangang tatakbo kasi syempre, alam po natin na medyo marupok na mga buto or minsan naman mahina na rin ang katawan. Lakad-lakad po tayo ng konti. 15 to 30 minutes. Ilang minuto? 15 to 30 minutes. 15 minuto hanggang 30 minuto. At syempre, pwede po tayong mag-stretch sa ating mga matatanda. At, ano pa? Pwede din po na isama natin yung mga apo natin para meron po tayong kasama sa paglalakad-lakad. So, malapit na po ako matapos. Huwag po kayong mag-alala. Ito po yung pinakang mensahe. Hindi po natin kailangang maging bongga pagdating sa exercise. Yung 30 minuto na tinutukoy natin dito, pwede po nating hatiin yon sa isang araw. 10 minutes sa umaga, 10 minutes sa tanghali, tapos 10 minutes sa gabi. Ayan, di ba? Hindi ka, at least hindi ka, hindi mo maliligtaan ng isang araw na walang exercise. At bukod pa po doon, ang pinakamalaga, dapat consistent po tayo or magpatuloy po tayo sa ating pag-exercise. At bago po ako magtapos, ay nais ko pong ibahagi sa inyo itong talata pong muli mula sa unang Korinto, chapter 6, verses 19 to 20. Ang sinasabi po dito ay, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na sa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. So, ang ating katawan ay templo po ng Espiritu Santo at yung bawat ginagawa po natin ay nawa maging kalugod-lugod o pagpupuri sa Panginoon. So, bago po ako magtapos, maaari ko po bang hilingan ang lahat na tumayo para po sa isang panalangin? Sige po, tayo po ay manalangin. Manaming Diyos, makapangyarihan po sa lahat na may lalang ng aming buhay. Kayo po ang dakilang manggagamot at kayo din po, Panginoon, ang Diyos na nagdala sa amin sa lugar na ito upang maibahagi ang lekturang pangkalusugan at ganoon din, Panginoon, ang mabuting pabalita ng kaligtasan. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na makabahagi ng iyong mensahe at ganoon din, Panginoon, aking dalangin, Ama, na ang bawat tao na nakakarinig at nakapapaabutan ng mensaheng ito ay magkaroon po ng mabuting kalusugan,
sa isip, sa salita, at ganun din, Panginoon, sa kanilang mga connection sa bawat isa. Aming dalangin, Ama, na pagpalain niyo po sila at bigyan ng mabuting kalusugan at makilala po nila na may isang Diyos na nagmamahal po sa kanila. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling at ipinagpapasalamat sa aming dakilang manggagamot na Jesucristo. Amen. Darating ang oras, ibubuhos ang langit, ang mangkok sa lupa, puno-puno ng galing, titindi ang sugat, pupula ang dagat, maging ang nasa ilog ay mamamatay lahat. Na siya ay darating upang tayo'y kunin at sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit, ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Titindi ang araw na walang katulad, lahat ng nasa hula ay pawang matutupad. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin at sa langit ay makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mababawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit, ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit, magdidilim ng sobra, kitla't kulog ay maririnig, at ang lahat ng natitira'y lintolang yayanig. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin at sa langit ay makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin at sa langit ay makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi.
Hello. Magandang gabi po sa ating lahat. Yan. Sa gabing ito, bago magpasimula ang ating speaker ay nais muna naming magkaroon ng kahit dalawang tanong. Ano po? Ngayon po ay pang-tatlo na araw. Ano po? Ang makasagot po ay pipili po kayo dito sa inyo po nasa ating harapan kung ano yung gusto nyong iuwi ngayong gabi. Pag nakasagot. Ano po? Okay po ba? Yan. Sino po yung tanda pa dito simula unang araw? Wala na. Yan. Pero mamaya matatandaan yan. Ang unang araw ay ano ang ibinigay ng Diyos sa atin para maging gabay ng ating buhay. Yun po yung inano ni Pastor Wow. Ano ang ibinigay ng Diyos sa atin para maging gabay ng ating buhay? Sige po, sino po yung... Ayun, ma'am. Bible o banal na kasulatan. Yan, pili na po kayo. Yan. Natandaan ni nanay. Ayan, nakita natin na sa Bible, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Pagkatapos noon kagabi, ay tinalakay ang may kinalaman sa kasalanan. Sino ang unang anghel na nagkaroon ng tinatawag nating kasamaan o kasakamian at doon nagkaroon ng tinatawag na kasalanan? Ayon, si ma'am. Si Lucifer. Wow! Sige po. Kuha po kayo, ma'am. Sa panghuli. Yan, tatlo-tatlo lang. Ano po? Gagaling pala. Parang ano lang sila, Pastor. Yan. Sa panghuling tanong ngayong gabi, pagkatapos ng digmaan doon sa langit, sino ang unang nadaya ng tinatawag na Diablo o Satanas dito sa lupa? Ayan. Sige po, yung hindi mo nakakasagot. Para ano. Yan. Ayon. Si Eva at si Adan. Ayon, si Eva at si Adan. So, tama po. Yon, bukas po ay mamaya po, makinig ulit tayo para bukas, pili na po kayo. Para bukas ay meron po ulit tayong isasagot. Okay, once again, magandang gabi po sa inyo lahat, mga kababayan, mga kaibigan, mga kabataan. Pasensya na kayo kanina, nabiting kayo sa basketball. Sa susunod, laro tayo at wag lang doon sa oras na yon at para hindi po tayo pare-parehas mabitin, no? Alright. So muli kami po ay nananawagan sa ating mga kaibigan, mga kabarangay dito po sa Carmen, na kayo po ay aming inaanyayahan na pumarine. Ating siyasatin, ating saliksikin, ating alamin ang mga pawang katotohanan na magpapalaya sa bawat sa atin. Kung ikaw ay isang mananampalataya na naghahanap ng katotohanan, narito ang iyong pagkakataon para iyong mapakinggan ang wika ng banal na kasulatan. At kung kayo po may mga agam-agam, may mga nais po kayong tanungin, may mga nais kayong ungkatin, may mga nais kayong maunawaan, huwag mag-atubili, kayo'y pumunta din maaari kayong magtanong, kung kayo'y nahihiya, nariyan ang aking mga kasamahan, hindi siyang aalalay sa inyo upang sa ganon, maitawid ang inyong pong mga katanungan na ito'y marahil ay bumabagabag sa bawat sa atin. Muli po sa aming mga kapitbahay, kami po ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan at kami po ay inyong pinaunlakan gabi-gabi na kung saan ay pakinggan ang mensahe ng ating Panginoon. Alright. At ngayong gabi ay tayo po ay magpapasimula na at ating pag-aaralan ang
kinalaman sa saan nga ba napupunta ang patay. Minsan tinanong ako, ang sabi sa akin, Pastor, saan ba napupunta ang patay? Nagtaka ako at napakunot ang aking noo sapagkat tinatanong sa akin kung bakit at saan daw napupunta ang patay. Kaya ang tanong ko naman sa kanila, teka lang, sa inyo ugan libing. At sa akin nyo tinatanong kung saan napupunta ang patay. Di kayo sama-sama natin hinahatid doon sa huling atunangan. Eh bakit nyo sa akin tinatanong kung nasaan ang patay? Ito ba'y dinadala natin sa sementeryo? Tama o ba? Tama. O, di ba? Pero ngayong gabi ay hihimay-himayin natin at ating aalamin. Subalit, bukas, huwag kayong mawawala. Bakit? Marahil kayo'y nagtataka sa inyong mga kaibigang mga kapwa Adventista o mga Adventista o Seventh-day Adventist o tinatawag ninyong mga Sabadista. Marahil nagtataka ka bakit itong mga Adventist na to hindi kumakain ng baboy, hindi kumakain ng mga hipon, hindi kumakain ng walang kaliskis. Bakit hindi sila kumakain nun? Pati yung mga crabs, yung mga talangka, bakit hindi nila kinakain yun? Kung ano pa yung masarap, yun ang ayaw kainin. Mga ignorante ang mga Adventist. Bukas, huwag kayong mawawala. Gusto nyo bang malaman bakit hindi kinakain ng mga Adventist ang mga pagkain na kung saan sa wari natin ay masarap, masustansya, at ito ay nagbibigay ng kalusugan sa ating pangangatawan. Bukas po ng gabi, yan ang aking tatalakayin. Samantala, ngayong gabi ay ating aalamin. Anong nangyayari kapag ang tao ay namatay? Sa inyo pong pagkaunawa, sa atin lamang po sariling pagkaintindi, ano po ba ang nangyayari kapag ang tao namatay? Ha? O dito ay tumingin. Ano nangyayari kapag ang tao namatay? Kapag ang tao ay namatay? Ha? Wala na. Yes. Eh may nagpapakita, nanay. Siya ba yun? Ha? Yung Itbulaga? Siya ba yun? Hindi siya yun. Oo. Aalamin natin ngayong gabi kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan, hindi naming mga Adventista. Ating sisiyasatin, ating hihimay-himayin upang ating matunghayan ang katotohanan. Ganun pa man, gumananatili kayo doon sa nakagisnan ninyong kaalaman, walang problema. Pero kung talagang tapat kayo at talagang gusto ninyong makapaniguro sa kaligtasan at nagsisiyasat kayo ng katotohanan, narito, hayaan natin ang banal na kasulatan ang magpahayag. Kagabi, naalala niyo yung pangako ko? Magpapakita ako ng kaluluwa. Ready na ba kayo? Walang iwanan, nanay, ha? Alam ko yung iba dito, mabagal na tumakbo. Walang tatakbo. Walang iwanan. Ilang kaluluwa nga yung sabi nyo? May 7, may 10. Okay. Mamaya-maya lang, ha? Gagamit pa ako ng orasyon. Alright. Sa mga kabataan, nasan na kayo? Ha? Pakinggan natin. Next natin, anak. Anong wika ang sabi ng iba? Kapag ang tao ay namatay at siya'y mabait, sino mabait dito? Diretso langit. Pero kapag ang tao ay salbahe, diretsong impyerno. Pero kapag ang tao namatay na medyo mabait, medyo salbahe, saan napunta? Purgatorio. Alright. By the way, pag-uusapan natin yan ngayon. Okay. Ang sabi ng Apokalipsis, Kapitulo 1:18, ako'y namatay, at tignan mo, ako'y nabubuhay magpakailanman. Next natin. Okay? At nasa akin ang susi ng kamatayan ng Hades. Pag sinabing Hades, yan po yung sementeryo. Next natin. Diretso lang tayo. Yes. Sapagkat kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, si Kristo man ay hindi binuhay. May good news tayo. Alam niyo bakit? Gabi-gabi,
sa pag-aaral po natin, lagi nating dinadala dito yung mabuting tanging pag-asa. Sapagkat sa mundong ito, halos wala na tayong kapag-pag-asa. Pero ngayong gabing ito at sa gabi-gabi ng ating pag-aaral, laging ipinapahayag ng banal na kasulatan na mayroon pang bukod tanging pag-asa na siyang ating inaasam at inaasahan. So ngayon sa aklat ng 1 Corinto 15:17, ang wika po ay ganire. Kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang iyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kung si Kristo po daw hindi binuhay, ang pananampalataya ko, pananampalataya nating lahat, ay wala pong kabuluhan. Kayo'y nananatili pa rin sa inyong mga kasalanan. Tuloy natin. Kung gayon, ang mga namatay kay Kristo, good news. Kung gayon, ang mga namatay kay Kristo, ano sabi? Ang sabi, kung gayon, ang mga namatay kay Kristo ay napahamak. Tuloy mo. Next. Okay. Basahin natin ang Biblia. Paano, alamin muna natin, paano nilikha ang tao? Sabi ng mga bata, Pastor, tayo po ay galing sa unggoy. Tignan mo nga yung katabi mo, gumukha bang unggoy? Wala ho. Sabi ng isa, patong sumisipat pag ganun pa. Ha? Tayo po ay nilikha ng ating Panginoon. Kung papansinin niyo po, bukod tanging tayo lamang ang nilikha na ginamitan sa pamamagitan ng kamay. Tingnan natin. Next natin. At iniutos, papakinggan natin, ihimay-himayin na natin. Ready na kayo? At iniutos ng Panginoon Diyos sa lalaki. Dito nagsimula na. Okay? Na sinasabi, malaya ka makakain mula sa lahat ng punong kahoy. Kagabi ito yung pinag-usapan natin sa halamanan, subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain. Hindi ho mansanas, hindi po apple, hindi po makopa, hindi po lapteris. Next, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay tiyak na mamamatay ka. Ngayon, diretso tayo. Ito yung napag-usapan natin kagabi. Kung paano pumasok yung kasalanan. Dito rin natin nakita kung paano tinukso si Eva at si Adan. Sabi ng dyablo o ng ahas, tiyak na hindi kayo mamamatay. Tuloy natin. At ang tao'y parang isa sa atin na nakakakilala na mabuti at ang masama. Kaya anong ginawa? Next natin. At ngayon, baka iunat ang kanyang kamay at pumitas din ng bunga ng bunong kahoy at buhay at kumain at mabuhay magpakailanman. Ano nangyari? Kaya't pinalaya siya ng Panginoon Diyos sa halamanan ng Eden. So ang tao mula nung nagkasala, pinalaya sila sa halamanan ng Eden. Ngayon, upang kanyang bungkalin ang lupain, pinagkunan sa kanya. Next. Yan, next natin. Ang sabi ng banal na kasulatan, kakain ka ng tanim sa parang. Ano pa? At sa pawis ng iyong muka ay kakain ka ng tinapay hanggang ikaw ay bumalik sa lupa. Ang mga kalalakihan, gaya ni brother, nagsusumikap, naghahanap buhay. Lahat tayo dito, mga kalalakihan, kayod ng kayod, para lang magkaroon ng makakain. Ibig sabihin, yan po ay bunga ng ating kasalanan. Kaya, pagkakain ka, kinakailangan paghihirapan o gagamitan natin ng ating lakas. Next, sapagkat diyan ka kinuha, ito na po. Paano ba nilikha ang tao? Ready na po ba kayo? Paano nilikha ang tao? Sa ngayon sa Genesis chapter 3, verse 19.
sapagkat diyan ka kinuha, ikaw ay sa alabok, at sa alabok ka babalik. So paano daw tayo nilikha? Saan daw tayo galing? Sa alabok, hindi o sa unggoy. Okay? Hindi o. Next. Paano nilikha ng Diyos? Ito na. Mga kaibigan, nung bata ako, yun ang turo sa akin na tayo daw ay nagsimula sa Big Bang Evolution. Sumabog ng malaking pagkasapog hanggang sa nagkaroon ng tinatawag na unggoy, unggoy-ungguyan, hanggang ang unggoy natutong humawak ng cellphone, ng tablet, ng microphone, ng lahat ng meron ay natuto na. Alright? Hindi o gayon ang tinuturo ng Biblia. Ang itinuturo ng Biblia, ang tao nilikha ng Diyos. Amen? Yan ang good news. Kaya huwag ka na magduda kung galing ka sa pagkaunggoy. Huwag mo na yan pagdudahan. Hindi ka galing sa pagkaunggoy. Galing ka sa pagkalikha ng Diyos. Ngayon, at nilalang ng Panginoon, Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa. Tapos, next natin, at pakinggan niyo po ang formula. Ang sabi ng Biblia, nilikha ang tao o nilalang ang tao sa pamamagitan ng alabok. Eto ngayon, ang kasunod ay hiningahan ang mga butas ng kanyang mga ilong. Lahat tayo may ilong, tama? Kapainin nyo, ilan ang butas niyan? 2. Ngayon, at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. So, paano yun? Pastor, ganito yan. Ang Diyos, nag-create siya ng tao, pagkatapos, hiningahan niya yung butas ng ilong, alright? At ang tao ay naging, balik mo anak, at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Hindi o sinabing, at ang tao ay nagkaroon ng kaluluwa. Magkaiba? Magkaiba? Hello? Magkaiba? Hello? Wala sumasagot. Uulitin ko to. 30 minutes na ako nagsasalita. Ha? Ano sabi ng Biblia? Hiningahan. Okay? So, ang paglikha sa tao, mga kapatid, ay hindi basta-basta lang, kundi may ginamit mula sa labok, hinulman ng Diyos, ginamitan ng mga kamay niya, at nilikha niya ayon sa kanyang wangis. Good news, ayon sa kanyang wangis. At pagkatapos ng kanyang pagkalikha, hiningahan niya yung butas ng ilong. At ang tao'y naging buhay na kaluluwa. Hindi o sinabing, at ang tao'y nagkaroon ng kaluluwa. Magkaiba. Magkaiba. Ano yung niligay? Hininga. Yung hininga ng Diyos. Alright? Parang ganito, yung ilaw. Okay, dito may sample dito. Paano nilikha? Katawan plus hininga ng buhay equals kaluluwang buhay. Alright, next natin. Okay. Ngayon, pagka ang tao namatay, ang sabi ng iba, naturo sa atin ng mga ninuno natin, yung kaluluwa daw napupunta sa langit. Maliho. O kung salbahe naman yung tiyo mo o yung kapitbahay mong marites, at pagkasalba-salbahe, lahat na ng chismis, sinabi na sa'yo, okay? At namatay, ang sasabi mo, mapapa-impyerno yun. Hindi rin ho. O kaya naman, medyo balag-alanganin yung ugali, medyo mabait, medyo salbahe, mapapapunta daw dun sa purgatorio, mga kaibigan. Ladies and gentlemen, wala po sa aral ng Biblia yan. Again, ang pinag-uusapan natin, hindi yung aral natin, kundi yung aral ng Biblia. Ang pinag-uusapan natin, hindi yung kinamulatan natin, hindi yung nakagisnan natin. Ang pinag-uusapan natin, ano pa ang sinasabi ng Biblia? Ano pa ang gustong ipahatid
sa atin ng banal na kasulatan. Baka ako'y matagal nang nalilinlang, baka ako'y naliligaw na, baka ako'y nadadaya na. Nakakala ko, yun yung tama. Pero ito pala ang sinasabi ng Biblia. Tuloy tayo. At ang alabok, sa ngayon sa Ecclesiastes, pag namatay, nakakita na kayo na namatay? Sumagot naman kayo. Nakakita na kayo na namatay? Para kayo namatayan. Parang Biyernes Santo. Yung gayon ba talaga itsura ninyo? Ay siya. Ano? Kapag daw ang tao ay namatay, ang sabi ng Biblia sa Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 7, ang wika ay ganire. At ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya ng una, at ang espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. Alright. So yung katawang lupa, nanay, babalik sa alabok, sa lupa. At yung hininga, try ninyo, wag ninyong hingaan yung katabi ninyo. Kayo, subukan nyo. Yan. Naramdaman nyo yung hininga? Alright. Yan yung espiritu na pag tayo'y nawala, dediretso sa langit. Parang ganito. Yung ilaw, nakikita nyo yung bumbilya? Alright. Pag binunot natin yan, nasa ng bumbilya? Nandun pa din. Anong wala na? Walang magnanakaw dyan. Nandyan. Pero yung kuryente o yung ilaw, yung liwanag, wala na. Nasa napunta? Sa Meralco. Bayad na ba kayo? Diluin natin. Ano pa sabi ni Job? Sabi ni Job 27:3, habang nasa akin pa ang hininga at ang espiritu ng Diyos ay nasa butas ng aking mga ilong. Next. Sige, tuloy mo anak. Huwag kayong magtiwala. Kanino? Sa pinuno o sa anuman tao na walang kaligtasan. Bakit? Ang kanyang espiritu, okay, yung hininga ay humihiwalay, siya'y bumabalik sa kanyang lupa. Kaya kapag ang tao namatay, ako po namatayan na ako ng lolo. Lola, namatayan na rin ako. Yung nanay ko, namatay din. Yung tatay ko, namatay din. May tiyo ko, namatay din. Mga malalapit sa puso ko, mga nangamatay na. Pero lahat sila ay diretso lamang sa 6 feet below the ground. At hindi mo na kinakailangan pumunta sa simenteryo para humingi ng sorry. Bakit? Patayin na siya. At kailanman, hindi mo na kailangan magsabi ng I love you kasi patay na siya. Sister Mirna, kapag patay na yung tao, kahit magkano utang niyan, hindi mo na masisingil. Kasi patay na yan. Nakuha nyo, mga kapatid? Patay na eh. Patay nga eh. Patay nga eh. Yung sasabihin ng patay, yung sinaing ninyo, sulog na. Patay na, nanay. Patay. Dedo, patay nga eh. Hindi na sasabihin, naku, baka yung asawa ko, nag-asawa pa ulit. Wala na. Yun ang buhay eh, nangangaliwa pa eh. Yung patay ka na, umasa ka pa. Nakuha nyo mga kapatid, ano sabi ng Biblia? Next natin. Ayan. Sapagkat, good news, makinig kayo, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay. Sinong buhay dito? Taas ang kamay. Pa, yung mga hindi nagtaas, ano yan? Patay? Ang agay nyo naman. Taas ang kamay. Alright. Yung daw mga patay, o yung daw mga buhay, alam natin na tayo'y mamamatay. Tama o tama? Kahit anong gawin natin, sayot sa gusto natin, mamamatay at mamamatay tayo. Hindi rito pinag-uusapan yung matanda mauna. Hindi. Sa panahon natin ngayon, hindi mo na maintindihan kung sino pwedeng mauna sa atin. Hindi pwede. Yung sasabihin mo, di, bata pa ako. Marami ng bata ngayon namamatay.
Hindi mo sasabihin, hindi, malakas pa ako, kabataan pa ako. Marami na pong kabataan na matay. Hindi, matanda na ako, pero malakas pa ako. Kicking pa, kicking. Hindi ho. Pag pinag-uusapan ng kamatayan, walang exemption. Wala huyang sinasanto. At ang kamatayan ay hindi natin alam. Sino rito nakakalam mamamatay? Wala, pero alam natin mamamatay tayo. Tama o tama? Sino rito may schedule na mamatay? Ay, may schedule ko ngayon, mamamatay ako. Meron nakakalam? Wala ho. Kaya ang good news, sa gabing ito, habang buhay ka pa, malakas ka pa, nandito ka, makinig ka. Bakit? Pagpatay ka na, kahit gusto mo magbago, kahit gusto mo magsisi, wala ka ng pagkakataon, manumbalik sa Diyos kasi patay na nga eh. Kaya habang nabubuhay ka, ito ang pagkakataon mo para maipahayag mo sa Diyos ang lahat-lahat upang sa ganon may pagkakataon ka mabago ng ating Panginoon. Next, bakit? Ano sabi rito? Teka lang anak. Ngunit hindi nalalaman ng patay. Ang alin? Alin ang hindi alam ng patay? Dito kayo tumingin sa akin. Ang hindi alam ng patay? Una, ang anumang bagay. Ano yun? At walang nasilang gantimpala. Next. Sapagkat ang alaala nila'y nakalimutan na. Yung ang buhay ka, nakalimutan mo na eh. Ay, may utang nga pala ako. Ay, meron nga pala akong sinaing. Ay, yung lilabhan ko pala. Ay, yung anak ko pala, naiwan ko. Nakagiging lalo na kung patay na. Ang patay, wala na pong alaala. Ikaw na lang ang aalalahanin ng mga nabubuhay. Pero ikaw na patay, wala ka na. Bahagi pa sa ilalim ng init ng araw o ng dilim ng buwan. Wala na po. Next natin. At ang kanilang pag-ibig, pagpatay na, kahit mahal na mahal mo siya, sister. At kapag patay na, wala na. Yes, sorry na lang. Kaya kinakailangan, habang nabubuhay, mahalin mo. Wala nang LQ. Wala na, nanay, tatay. Yung mag-asawa, maiksi lang ang buhay, huwag nyo nang paiksiin palalo. I-enjoy nyo na lang yung natitirang buhay na meron kayo. Mga kabataan, kung hindi nyo pa sinasabi sa magulang yung mahal nyo siya, ito na yung pagkakataon nyo, sabihin mahal mo siya, at ipakita at iparamdam. Bakit hindi? Bakit? Hindi mo alam kung kailan mawawala yan. Mahirap mawalan ng magulang. Ako po sa murang edad, nawalan na ako ng magulang. Hanggang ngayon, hinahanap ko yung yapus, yakap ng aking mga magulang. Sayang, hindi ko man lang nasambit sa kanila na mahal ko sila. Wala eh, patay na eh. Kahit anong gawin ko, sakripisyo pagpunta doon, sa sementeryo, wala na. Isang araw, may kwento muna ako, no? Ano yung undas? Undas pa tawag doon. Yung araw ng piyesta ng patay. Saan ka nakakita ng piyesta patay? Saan ka nakakita ng piyesta patay? Nakakita ka ng piyesta patay? Oo, sa sementeryo. Pero sino nagpe-piyesta? Yung buhay. So, hindi piyesta ng patay yun. Piyesta ng buhay. Pumunta lang kayo sa sementeryo, ginawa nyo na piyesta ng patay. Oo, saan ka nakakita? Piyesta ng patay. Saan ka Dito nakita ko, piyesta ng Carmen. Yes, totoo. At ng mga taga-Carmen, nagpipiesta. Pero yung piyesta ng patay, one time, nung bata-bata pa po ako, huwag niyong gagayahin. Kinikwento ko lang to dahil makulit ako noon. Meron dong nicho doon sa may sementeryo. Meron dong mga inchik. Alam mo yung mga inchik? Mayaman yan eh. Nagdala ng mga guwano ng pagkain. Yung mga may apple, may orange, lahat. Tapos may fried chicken, buo. Kami magkakatropa, hinintay namin. Sabi namin, gutom na gutom tayo. Titirahin natin to, laban tiyan na yan. Ha? Nilagay doon sa may ibabaw ng nicho, o doon sa may, iniwan doon. Anong tawag doon? Ha? Pansyon, yan. O, yun na yun. Ano daw? Tapit. Nilagay doon sa ibabaw. Pagkalagay doon, nantay namin yung mag-aanak
na umalis kasi hindi yung tumatambay itong mga ilang minuto lang yon oras. Hinintay namin umalis, hindi nila yung pinakikialaman. Nung umalis na hindi nila sinarado yung gate. Pasok kami. Kinain namin yung sanas, kinain namin yung orange, kinain namin yung pagkain naroon. Pagkabusog-busog namin. Sabi ko sa mga tropa ko, mamaya nga pang babalik yun, abangan natin. Tingnan natin kung ano sasabihin ng mag-anak. Pagdating doon, kunwari nakikisyoso lang din kami, parang nakikimpiesta-piesta lang. Yung sabi ng mag-anak doon, "Ay, si Apong, ganadong-ganadong kumain, gutom na gutom ba naman?" Di nila alam, kami ang kumain. Kaya pagka ganyan, undas, busog na busog kami, may take out pa. Oo, maniwala kayo sa akin. Ang pag-ibig, wala na. Bakit? Patay na. Yun nga ang buhay eh. Wala nang pag-ibig eh. Paano pa kaya yung patay? Oh. Yung pot. Galit ka sa nanay mo, galit ka sa asawa mo, galit ka sa anak mo, galit ka sa magulang mo. Yung pagkapot, nawawala na. Bakit? Patay na. Ano pa? Next. Pakibalik. Meron pa yun. Oh, pagkaingit. Uy, si Kumari, gumanda yung skin. Ay, si Kumari may bagong TV. Ingit na ingit. Umaasenso, hindi. Baka naglandi lang yan, kaya nagkaroon ng ganyan yan. Na marites na. Okay? Ano, pagkaingit? Ang sabi ay, nawala na. Next natin. Ang sabi ng Biblia, ang patay ay patay na. Wala nang nalalaman. Nanay, wala na pong alam. Kahit umiyak ka dyan, kahit lumuha ka dyan, yan po yung pinakamasakit na karanasan ko. Alam nyo bakit? Yung daddy ko, di kami close. So yung daddy ko, dahil di kami close, parang bagya lang kami nagkaroon ng time na mag-bonding. Di ko nasabi sa kanya na mahal ko siya. Never ko siya nabanggit na, "Daddy, I love you, mahal kita," gano'n. Never ko nabanggit sa kanya yun. Yun ang isa sa tinatawag na pinagsisisihan ko sa tanang buhay ko. Ano nyo bakit? At the age of 42 years old, namatay. Alam nyo kung ano ginagawa? Chain smoker. Chain smoker siya. Pagkayosi niya, yosi ulit. Hindi lang po yun. Mahilig magkape. Alam niyo yung Nescafe? Panis yung 3-in-1 na yan. Yung Nescafe na talagang tapos kalahati lang doon sa tasa niya. Para wag lang pumikit ang mata at nagmamadyong kailangan dilat eh. Kala mo nakadali. Dilat na dilat yung mata eh. Halos gabi-gabi ginagawa niya yon. At the age of 42, 46 na po ako ngayon. Can you imagine, batang-bata pa, mukha lang po akong 25. Oh, yan po yung mga barkada ko. Mga kaibigan ko mula nung 2000 hanggang ngayon, hanggang sa mga susunod pa ng panahon. Tingnan mo, mga bata pa, oh. Naglakihan lang talaga yung tiyan namin. Pero kakasapa sa basketball, sabihan nyo lang kami, papalo kami. Okay, next natin. At ang patay ay hindi pumupuri sa Panginoon. Kaya kapag ang patay na, sister, at ikaw ay maraming kasalanan, wala ka ng pagkakataon, humingi ng kapatawaran. Bakit? Patay na nga eh. At kahit ikaw, nanay, kahit ipanalangin mo yung patay mo, kahit ilang beses mo yan ipanalangin, wala na po yan. Bakit? Patay na po siya. Ano ibig sabihin ko? Kinakailangan ikaw mismo sa sarili mo. Seryoso ka ba sa Diyos? Seryoso ka ba sa relasyon mo sa Diyos? O nagpapakasakali ka lang? O pawindang-windang ka lang sa iyong pananampalataya? Yung seryoso ka sa Diyos, ngayon pa lang asikasuhin mo na ang relasyon mo sa Diyos. Bakit? Hindi natin batid ang buhay natin. May 3 bagay na aspeto na hindi natin alam. Kung kailan tayo papanaw. Meron na bang nakakalam kung kailan siya papanaw? Wala. Ikalawa, hindi rin natin alam kung saan tayo papanaw. Elders, alam pa natin kung saan tayo papanaw?
Walang nakakalam. Hindi natin alam dito sa Carmen. Pwede sa Tagaytay. Pwede dyan sa AUP. Pwede sa Puting Kahoy. Hindi nga natin alam. Ang sigurado, alam lang natin, mamamatay tayo. Pero yung lugar, hindi mo alam. Hindi mo pwede sabihin. Ano pa? Hindi mo alam kung kailan. Hindi mo alam kung paano. Lalong hindi mo alam kung anong oras. Ay, oras ko na para mamatay. Ang alam lang natin, oras ng pagtulog. Oy, alas 9 na. Ay, lalo na pag mga ganitong may edad, alas 9, tutulog na. Pag lumagpas ng alas 9, masisira na yung pattern ng tulog. Okay? Ang sabi, ni sino mang bumababa sa katahimikan. Next. Ngunit ang tao ay namamatay at ipinapaon, ang tao ay nalalagutan ng hininga. Tinatanong yan. At saan siya naroon? Ang tanong, saan siya naroon? Next. Gayon ang tao ay humihiga na bumabangon hanggang sa ang langit ay mawala. Brother, kapag ang tao ay namatay, patay na. Maliwanag ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya, habang nabubuhay tayo, pagsikapan natin na ayusin natin ang ugnayan natin kay Kristo. Bakit? Kapag tayo'y pumanaw na, wala na po tayong chance magbagong buhay. Next natin, siya'y hindi na muling magigising. Oh, yung lolo ko nagpakita sa amin, pastor. Meron ako doon sa Romblon, mahilig kasi ako mag-crusade eh. Siguro naka 75 crusade na ako. Mula 2000 hanggang sa kasulukuyan. Iba-ibang lugar. Luzon, Visayas, Mindanao. Ganyan ako katako mag-crusade. May nagsabi sa akin, Pastor, nakita ko yung lolo ko. Patay na yung lolo niya eh. Pero sabi niya, nakita daw niya yung lolo ko. O nakita mo, di mo niyapos. Hindi ko niyapos. Bakit? Natakot ako. Bakit? Patay na kasi yun eh. O, di ba? Ngayon, sabi nila sa akin, Pastor, subukan mong magabang ng alas 12 ng gabi sa harap ng salamin, magpapakita yung lolo mo din. Eh, palibasa mahal na mahal ko yung lolo ko. Sige, kako. Alas 11 ng gabi, nagabang ako. Nakaharap sa salamin at tinitignan kung ano ang mangyayari. 11:30. Wala pa din. Tumutunog. Alas 12, wala pa din. Binigyan ko ng chance. Alas 12:30, alauna, alas 2, napuyat lang ako. Hindi nagpakita si lolo. Bakit? Hindi totoo na yung kaluluwa na mamasyal. Wala ho yun sa banal na kasulatan. At lalo tigit wala rin sa impyerno at mamaya malalaman natin saan ba talaga napupunta ang patay. Next. Ano pa? O sa Siol, ito po yung Siol ay kinalaman sa simentoryo sa panahon natin yan. Ikubli mo ko nawa, itago mo ko hanggang sa iyong puot ay mawala. Next. Takdaan mo nawa, ako ng takdang panahon at ako'y iyong alalahanin. Next. Okay? Yes. Kung ang isang tao ay mamatay, nagtatanong, may tanong ang Biblia, sasagutin din niya. Kung ang isang tao ay mamatay, mabubuhay pa ba siya? Sagot. Mabubuhay pa ba siya? Naku, yan ang nakakalungkot mga kapatid. Kaya huwag kayong a-absent. Kasi bibigyan talaga natin ng tanging pag-asa. Yung mga yumaon natin, mga mahal natin sa buhay, yung inaakala natin hindi na natin makikita, masusulyapan natin sa isang kisap mata. Alright? Tatalakayin natin yan, kaya huwag kang mawawala gabi-gabi. Napakahalaga niyan. Ang tinatanong, kung ang isang tao ay mamatay, mabubuhay pa ba siya? Lahat ng araw ng aking pagpupunyagi at ipaghihintay ko hanggang sa dumating ang pagbabago. Mga kapatid, ang good news, ang mga tao na namatay kay Kristo
mabubuhay. Gusto niyo po ba yan? Yung lolo mo, yung lola mo, yung nanay mo, yung tatay mo, yung apo mo, yung sino man. May pag-asa. Ang kamatayan hindi lamang nagtatapos sa simenteryo. Sa katunayan sa Biblia, iyan lamang ay isang pahinga o parang itinuturing na natutulog. Next. Ikaw ay tatawag at ako'y sasagot sa iyo. Oo, nanasain ang mga gawa ng mga kamay mo. Yes, next. Kung aking hanapin na siyon na parang aking bahay, kung aking ilatag ang aking higaan sa kadiliman, yes, tuloy natin, ang kamatayan ay isang pagtulog. Forward natin, fast forward tayo. Yes, yan. Next, dito tayo po-focus. Patutunayan ko sa inyo na ang tao na mabuting tao na namatay ay hindi nandoon sa langit. Kahit napakabuting tao. At lalo't hindi rin sa impyerno. Bakit? Basa, sabi ng Biblia, mahal nga ni Jesus si Marta. Si Marta kapatid ni Lazarus. At ang kanyang kapatid na babae na si Lazaro. Next. Okay? Si Lazaro na ating kaibigan ay natutulog. Sa katunayan, si Lazaro patay na. 4 na araw nang nakakalipas. Ako'y pupunta doon o paroon upang gisingin siya. Ano nangyari? Sinabi ng mga alagad sa kanya, Panginoon, kung siya'y natutulog, siya'y gagaling. Amen po ba? Next natin. Kaya pagkatapos ay maliwanag na sinabi sa kanya ni Jesus, namatay si Lazaro. Liliwanag na si Lazaro patay na. Next. Sige, next pa natin. Forward tayo. Okay? Alam ko, wait lang anak. Alam ko, sabi ni Marta to alam kong siya'y muling mabubuhay. At muling pagkabuhay sa huling araw. Alam nila. Pero, ang sabi ng Panginoong Yesus, ako ang muling pagkabuhay. At ang buhay, ang sumasampalataya sa akin, pagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay. Amen po ba? Kaya yung mga sumasampalataya, pagamat mamatay, siya'y mabubuhay. Yan ang magandang balita. Ano pa? Pumunta sila dun sa libingan. Saan sila pumunta? Libingan, simentero sa panahon natin ngayon. Mismo ang ating Panginoong Hesus, tumangis, sumiyak. Bakit? Bilang isang tao na kung saan ay kaibigan ay nawala at namatay. Ganun pa man, ito ang ginawa ng ating Panginoon. Ayan. Sabi ni Marta, Panginoon, wag na. 4 na araw na yan. Nangangamoy na yun. Sabi niya. Next natin, Panginoon, nangangamoy na siya. Ngayon, sapagkat 4 na araw na siyang patay. Next. Ngayon, eto na. Saan galing si Lazaro? Sa libingan. Ang sabi ng Panginoon, Lazaro, lumabas ka. Ano sabi ng Panginoon? Lazaro, lumabas ka. Saan siya pinalalabas? Doon sa panglibingan. Kung si Lazaro na namatay, pakinggan niyo ako, kung si Lazaro na namatay, na kaibigan ng ating Panginoon, sangayon sa paniniwala, bagamat hindi tayo sangayon, nasa langit daw. Hindi sinabi ng Panginoon, Lazaro, baba na riyan. Hindi kayo na pagkasabi. Kung siya naman ay nasa impyerno, di sana yung sinabi niya, oy Lazaro, dito ka na, ahon na. At kung may purgatorio naman, wala naman binabanggit na kinakailangan daw linisin muna para makaalpas. Wala ho sa Biblia yun. Nakakalungkot man, pero yan po ang katotohanan. Huwag kayong mag-alala. Ako man din na isa sa mga biktima ng maling aral sang-ayon sa banal na kasulatan. Na iniisip ko, mapupunta muna sa purgatorio, lilinisin ka muna doon, hanggang sa ikay maging maayos, at kapag ikay maayos na, saka ka na makakarating sa langit. Mali po. Once na ang tao ay namatay na, that is your final. Kung ikay namatay na masama, masama. Paghatol. Pero kung ikay namatay ng kabutihan, abangan mo ang gantimpala.
Ano yung gantimpala? Patungo sa langit. Next natin. Next mo, sige. Alright, next. Okay. Up! Tapos na tayo. Makinig kayo. Sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mamamatay. Ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang saglit, sa isang kislap ng mata, sa huling pagtunog ng trumpeta, sapagkat ang trumpeta ay tutunog at ang mga patay ay mapupuhay, nawala ng pagkasira at tayo'y babaguhin. Amen? Mga kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan, lahat babaguhin. Lahat. Kaya tayo mismo, siguraduhin natin na yung pananampalataya natin, payak, sigurado, ang ating relasyon sa Diyos, seryoso, sapagkat ang ating Panginoon, seryoso. Maraming mga religyoso na nagsasabing kilala si Jesus, pero ang kanilang kalooban malayo sa Diyos. Tama ba yun? Marami nagsasabi na mahal namin si Jesus, pero saklaw o hindi sang-ayon sa mga nais ng Diyos yung kanilang ginagawa. Ano pa ang wika ng Biblia? Next natin. Huwag ninyong ipagtaka. Ito sapagkat dumarating ang oras ng lahat ng nasa libingan. Take note! Ang lahat ng mga nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig. Good news! Yung lahat ng mga mahal mo sa buhay na pumanaw, pero patid natin na siya'y nasa panig ng Diyos, lahat daw sila makakapakinig o makakarinig ng tinig. At magsisilabas ang mga gumawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay. Yan po ang good news. Ano daw yung mabubuhay? Yung paggawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli. Okay? Sa katulan. Next. Kaibigan, sa gabing ito, magpapasya ka. Yayamang nalalaman natin na hindi natin batid ang buhay natin. Kahit sabihin mong mayaman ka, kahit sabihin mong celebrity ka, kahit senador ka, kahit congressman ka, presidente ka, artista kang sikat, 6 feet below the ground lang tayo lahat. Ang pinag-uusapan natin dito ngayong gabi at gabi-gabi ay yung kamusta yung relasyon natin sa Diyos. Sa bibig lang ba tayo nagmamahal? O kasama ng pagkilos dahil nagmamahal tayo kay Jesus? Maraming nagmamahal kay Jesus, pero hindi gumagawa sang-ayon sa kagustuhan ni Jesus. Ang ating Panginoon nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Hindi sa isang tao, hindi dahil kung kanino man, kundi dahil sa ating mga kasalanan. Kaibigan, kahit sino ka pa, kahit ano pang dilim, lalim, baho na tinatago ng kasalanan na meron tayo, pag ikaw ay nanalig sa Diyos, umasa ka, mapapabilang ka sa sangkalangitan. Nakakasawa na ang buhay dito. Nakakapagod na ang buhay dito. Nakakasawa. Panay pang survival na lang yung buhay natin. Bakit hindi natin sikapin na kahit dito sa lupa dihado tayo, okay na, tanggapin na natin. Pero wag naman sana sa langit. Pagsikapan natin. Sapagkat ang yaman wala na rito sa mundo. Ang yaman nandun sa langit. Nandun wala ng kamatayan. Nandun wala ng kahirapan. Wala ng sakit, nanay. Wala ng pagtanda.
Kaya pagsikapan natin, ibalik ang relasyon natin na may katapatan sa ating Panginoon. Mamayang gabi, uuwi tayo ngayon. Iluhod mo yan sa Diyos, kausapin mo siya. Kung paano niya kami bilang isang kabataan noon, napasaway, mga lagi na lamang walang magawang matino. Pero dahil sa ating Panginoon, binago tayo. Pinagsikapan ang lahat ng mga bagay. Kaibigan, sa gabing ito, panahon mo ito para magpasya. Saan ka patungo? Sa langit ba o sa impyerno? Kung paano ba tayo sa gabing ito? Saan ka nakapanig? Sa Diyos ba o sa ating kaaway? Kaibigan, sa gabing ito, hindi ito pinilit, hindi ito intensyon, kundi may pinanukala ang Diyos kung bakit ka narito. Hindi ito aksidente. May plano ang Diyos kung bakit kayo narito. Hindi ko rin alam bakit kami narito. Pero ang sabi ng Panginoon, ibahagi ang salita ng Diyos. Nariyan, kayo'y nakikinig ng mataman. Kaya ngayong gabing ito, habang kumakanta ang aking mga kasama, inyong pagbulay-bulayan ang mga mensahe na kailang aawitin. Inyo pong pagmasdan kung gaano kabuti ang Diyos sa atin. Kung paano niya tayo, sa kabila na tayo'y paulit-ulit na nagkakasala, sa kabila na tayo'y palagi na lang nagkakamali, ganun pa man ang Diyos natin ay palagi na lamang nag-aantay sa ating paglapit. Kaibigan, sa gabing ito, uuwi tayo, aking ibubulong sa inyo, mahal tayo ng Diyos. Isip mo na ba ang buhay mo? Bakit ka inilagay sa mundong ito? Kung saan ka nanggaling, kung saan ang patutunguhan, Diyos lamang nagdakit, di mo alam. Ano kaya ang iyong gagawin? Magpapatuloy ka ba sa iyong mga gawain? Kung magbaba
buhay mo. Sa gabing ito, nananawagan ang ating Panginoon. At ang panawagan ng ating Panginoon, kailan? Ngayon ang gabi para tayo magpasya. Sa mga gustong ipanalangin o nais magpasya para sa ating Panginoon at sasabihin niya, Panginoon, patawarin niyo po kami, nagkamali kami laban sa iyong kalooban. Gusto niyo po ba isuko sa Panginoon? Kung nais niyo pong isuko sa Panginoon ang ating buhay, maaari po ba tayong tumayo para sa ating panalangin? Ama namin Diyos, kami nagkamali, nagkasala. Kami ay patuloy na lalapit sa inyo. Sapagkat kinikilala namin ang aming sarili na kami ay napalayo sa inyo at kami ay sadyang naging makasalanan, naging makasarili. Iniisip na lang namin palagi ang aming sarili. Aming napagtanto at aming nasilayan na napakalayo na namin sa inyo. Panginoon, isa sa mga dahilan, kami ay nahihiya sapagkat wari namin hindi na kami karapat-dapat. So balit kami nagagalak sapagkat nariyang ka, handa kaming abutin at kami ay inyong yapusin at tawaging anak, hindi lamang dito sa lupa, lalo tigit sa langit na bayan. Panginoon, sa gabing ito, nais po namin tuluyan ng magbago. Ilang beses na namin pinagsikapan na baguhin ang aming sarili. Ilang beses din po kaming nabigo. Ngunit sa gabing ito, isusuko namin lahat sa inyo. Ipagkakaloob namin ng lahat ang para sa inyo. Gusto namin magtagumpay sa lahat ng laban. Sapagkat sa panahon na kami nag-iisa, lagi na lamang kaming dihado at talunan. Sa gabing ito, kami nagpapasalamat sapagkat nariyang ka. Handa kaming salubungin. Batid namin na kami hindi karapat-dapat. Ngunit nariyan ka na bayubay sa cross ng Kalbaryo upang kami yapusin, anyayan at makasama at mapabilang sa langit na bayan. Salamat Panginoon sapagkat napakabuti niyo po sa amin. Bagamat kami mga abala sa buhay, bagamat may mga bagay kaming ginagawa sa aming pamumuhay, bagamat kami ay paulit-ulit na lamang na gumagawa ng kadahilanan, sa gabing ito, ang lahat ay isinusuko namin sa inyo. Salamat Panginoon, sapagkat ika'y Diyos na buhay, na nagpapatawad ng sagana, na nagmamalasakit at nagmamahal sa amin. Salamat ng marami, O Diyos. Narito ang iyong anak na uuwi sa kani-kaniyang mga tahanan sa mga sandaling sila'y mangusap sa inyo, O Diyos. Maaari bang sila inyong dinggin upang madaman nila ang naramdaman namin pagmamahal ng wagas ng aming Panginoong Hesus. Maraming salamat o Diyos. Ang lahat pong ito ay aming idinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless mga kapatid. Para po sa ating closing song, manatili po tayong nakatayo at awitin po natin ang ating team song,
sa isang sandali. Sa isang sandali, sa huling tunog ng trumpeta, sa isang sigaw, sa isang kisap mata, darating na siya, si Jesus nating pag-asa. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Sa isang sandali, sa huling tunog ng trumpeta, sa isang sigaw, sa isang kisap mata, darating na siya, si Jesus nating pag-asa. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Sa isang kisap mata, darating na siya, si Jesus nating pag-asa. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Yan, muli po, iniimbitahan po namin kayo sa aming gabi-gabing pagtatalakay ng mensahe ng kalusugan at espiritual po na mensahe. Nawa po ay bumalik po tayo bukas at may pagkain po tayo doon.